sa Pilipinas. Araw ngayon ng Martes, ika-24 ng Disyembre taong 2013, Bisperas ng Pasko. Ako si Rhea Buenaventura, maghahatid sa inyo ng mga siksik na balita sa buong bansa. Ito ang Arangkada Balita, Christmas Special. Una sa ating balita, mga Kristiyano Pilipino kasalukuyan pa rin naniniwala sa hiwaga na hatid ng simbang gabi. Alamin natin ang pinagmula ng tradisyong ito sa ulat ni JC Asilo. Ang simbang gabi ay isang kinaugaliang pagdaraos ng Santa Misa sa Pilipinas tuwing panahon ng Kapaskuhan. Tinatawag din itong Misa de Gallo na mula sa Kastilang Misa de Gallo o Misa ng Tandag. Sapagkat sa pagtilaok ng lalaking manok, magsisibangon na ang mga mag-anak para makinig ng misa sa pinakamalapit na simbang parokya. Misa Aguinaldo, mula sa Kastilang Misa de Aguinaldo o Misa ng mga handog, alay o regalo. Misa de Noche o Misa de Noche o Misa ng sa simbang gabi. Isa itong misang idinaraos bawat madaling araw sa loob ng 9 na araw bago sumapit ang araw ng Pasko. Nagsisimula ang pagmimisa tuwing ika-16 ng Disyembre hanggang ika-24 ng Disyembre. Nakadalasang sinasagawa sa mga Romanong Katolikong simbahan sa Pilipinas tuwing ika-4 hanggang ika-5 ng umaga. Ang misa sa madaling araw na ito ay isa sa pinakamatagal na at pinakabantog na tradisyong Pilipino. Ramdam niyo na rin ba ang pagsapit ng Pasko sa ilang oras na lamang? Gaya nating lahat, tradisyon ng ating bayan ang mga carols o pangaraling ng mga bata. Marahil lahat tayo ay nararanasan ang pagkatok at pagkanta ng mga kilalang pamaskong awit ng mga batang ginagawa ng tradisyon ang pangangaroling. Pero, alam ba ninyo na ang tradisyon ng pangangaroling ay galing sa Europa? Oo, sa jambohin na ang kultura sa Europa, ilang libong taon na ang nakakalipas dahil sa mga carols na ito. Kinakanta ito tuwing winter solstice o bandang Disyembre 22. Ngunit ang lahat ay nagbabago sa ating bansa. Pagpatak pa lamang ng Disyembre ay buhay na ang awiting pamasko sa mga bata. Ang salitang carol ay nangangahulugang pagsayaw at pagkanta ng may sigla at saya. Tunay ang sigla ng mga bata at ligaya ng mga taong hinahatira ng awit. Ito po ang trivia sa araw na ito. Ngayong panahon ng Kapaskuhan, kanya-kanyang paraan ng bawat pamilyang Pilipino sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesucristo, magkakaiba man ang katayuan sa buhay. Tunghayan natin ang mga kwento nila sa report ni Alisa Belmonte. Mahalaga para sa bawat pamilyang Pilipino ang araw ng Kapaskuhan. Ito ang araw na nagbubuklod sa bawat miyembro kung saan karaniwan nagsasalo-salo sa hapagkainan para sa Noche Buena ang buong pamilya. Alamin natin ang kahulugan ng Pasko at kung paano ito pinaghahandaan ng magkakaibang pamilyang aking itatampo. Ginang Caballero, nasasalubungin ng kanyang Kapaskuhan na mag-isa dahil wala ang kanyang asawang ng ibang bansa. Narito ako upang itanong kung ano nga ba ang tunay na kahulugan at kahalagahan ng Kapaskuhan para sa kanya. Ano nga ho ba ang tunay na kahulugan at kahalagahan ng Pasko para sa inyo? Siyempre, para sa isang misis na katulad ko na nangungulila sa aking asawang nagtatrabaho sa ibayong dagat, ang Kapaskuhan ay tungkol sa pagmamahalan o pagbibigay ng regalo bilang tanda ng pag-alala namin sa bawat isa. Malungkot nang isipin na hindi kami makukompleto sa araw ng Pasko. Siyempre, kailangan pa rin yung tiisin. Hindi naman hadlang yung distansya para maipaubot ko yung pagmamahal ko at pagbati ng maligayang Pasko sa kanya. Ito naman ako ngayon upang kausapin ng mag-asawang nabubuhay lamang sa pangangalakan ng basura. Ano nga ho ba ang tunay na kahulugan at kahalagahan ng Pasko para sa inyo? Para sa amin, hindi mahalaga ang mga bagong damit. Hindi rin mahalaga ang mga magagarang regalo at ang mga maniningning na parol at Christmas tree. Maging ang mga masasarap na pagkain sa hapagkainan upang madama ang tunay na diwa ng Pasko. Dahil ang tunay na diwa ng Pasko ay nasa aming mga puso. At magkasama-sama lamang kaming mga buong pamilya at maalaala ang kapanganakan ni Jesus na sapat na ito. At ipagpapasalamat namin ito dahil mas mahalaga ang araw na ito kung para sa ano pa mga material na bagay dito sa mundo. At yun ang tunay na diwa ng Pasko. Ito naman tayo ngayon sa tahanan ng pamilya Bernardino. Ano nga ho ba ang tunay na kahulugan at kahalagahan ng Pasko para sa inyo?
Lalong magniningning ang Pasko namin ngayong taon dahil bukod sa magagandang regalo at masarap na pagkain ay naisipan namin na mag-share ng blessings na natanggap namin ngayong taon dahil sobra-sobra pa ito. Sa katunayan nga, mamaya meron kami flight papuntang Tacloban para magbigay ng konting regalo sa mga nasanatan. Ang Pasko para sa amin ay pagkakataon na makapagbigay at makapaghatid ng kaunting kasiyahan sa ibang tao. Pagbibigayan, ito ang tunay na diwa ng Pasko. Kung ibang nakapaskuhan ng bawat pamilyang Pilipino, huwag natin kalimutan ang Pasko ay ang pagsilang ng ating pinakadakilang tagapagligtas. Kaya ibahagi natin ang pagmamahalan, pagbibigayan at pagkakaisa hindi lamang sa ating sariling pamilya, kundi para na rin sa ating kapwa-tao. Ito ang aking report. Ako si Elisa Belmonte, nag-uulat. Hanga-hanga ang pagdiriwang ng mga pamilyang itinampo. Tunay ngang magliliwanag ang mundo sa Pasko ng Pilipino. Susunod, bantay presyo sa mga biling pang Noche Buena, alamin. At tuturuan pa namin kayong gumawa ng no-bake cake na magpapatamis sa iyong Noche Buena mamaya. Ang lahat ng ito ay ihahatid namin sa inyo sa pagbabalik ng Arangkada Balita Christmas Special Report. Nagbabalik ang Arangkada Balita Christmas Special Report. Para sa mga last-minute Christmas shoppers, kamustahin natin ang lagay ng presyong bilihin pang Noche Buena, iaarangkada ni Cheska Alba live mula sa pamilyang bayan ng lungsod ng Malolos. Live na live sa pamilihang bayan ng lungsod ng Malolos, kung saan makikita natin mga nagkukumahog na mga mamimili para sa Noche Buena mamayang gabi. Narito mga presyong bilihin nating binantayan. Narito ang mga listahan ng presyo. Ang 1 kilo ng manok ay umabot ng 145 pesos. Ang 1 kilo ng baboy ay umaabot ng 195 pesos. Ang hamon naman ay nagkakahalaga ng 500 hanggang 800. Ang queso de bola ay 200 hanggang 300. Ang 1 kilo ng pasta ay 165 pesos hanggang 220. Ang spaghetti sauce ay umabot ng 120 hanggang 200. At ang lechon ay 850 pesos. Para naman sa presyo ng mga prutas, ang mansanas ay 100. Ang 1 kilo ng ubas ay 150 pesos. Ang kiat-kiat ay 80 pesos hanggang 120 pesos. Ang pongkan ay 30 pesos at ang dalang hita ay 45 pesos. Yun naman tayo ngayon. Kuya, kumusta naman po ang inyong pamimili? Mas okay po ba ang budget ngayon kesa noong nakaraang taon? Sa aking palagay, tumaas ang mga bilihin kasi nung nakaraang taon, madami na akong napamili sa budget na 1,000. Para ngayon, kakaunti lang. Salamat. Ayon sa DTI, mas tumaas ang pangunahing bilihin ngayon dahil sa pagtaas ng demand nito. Ako nga pala si Cheska Alba, live mula sa pamilihang bayan ng lungsod ng Malolos. Ihahatid namin ang no-bake cheesecake na abot kaya ng inyong mga bulsa dito sa Food Talk ni Diana Alejandro. Mga manonood, narito naman ako upang maghatid ng isang nakakatakam na recipe. At ngayon ay itatampok ang paggawa ng no-bake cheesecake na maaari niyong idagdag sa handaan mamayang Noche Buena. Ito ang Food Talk! Dito sa Food Talk, halina't samahan kaming magluto ng iba't ibang masasarap na pagkain. At ngayon, ang tampok sa aming programa ay ang Best No-Bake Cheesecake. Abot kaya ng bulsa at siguradong hahanap-hanapin ng buong pamilya. Ngayon, ibabahagi namin sa inyo ang sikreto sa paggawa ng katakam-takam at kakaibang dessert na ito. Una, para sa paggawa ng crust. Ilagay ang 3/4 cup ng brown sugar sa crushed graham crackers. Gayon din ang 1/2 teaspoon ng brown cinnamon. Haluing mabuti ang mixture.
Pagkatapos, ilagay naman ang 3/4 cup ng melted butter at saka haluing muli. Haluin ito ng mabuti. Ilagay ang mixture sa isang round pan. Pagkatapos ay patagin ito upang makabuo ng crust at ilagay sa refrigerator. At para naman sa ating butter. Kailangan natin ng lemon juice at ng 2 packs cream cheese. Ihalo lamang ang lemon juice sa cream cheese at haluin ito gamit ang electric mixer. Haluin ng mabuti. Pagkatapos, ilagay ang heavy whipping cream sa mixture at haluin to gamit ang electric mixer. Haluin ang mixture hanggang sa ito'y maging malapot. Kapag malapot na, ihalo ang 3/4 cups of sugar sa mixture at haluing muli gamit ang electric mixer. Ganun lang kadali, meron na tayong butter para sa ating no-bake cheesecake. Pagkatapos, maaari na natin itong ilagay sa ibabaw ng ating chilled crust. Patagin lamang natin ito sa ibabaw ng chilled crust. Pagkatapos, ay ikalat sa paligid nito. Maglagay din tayo ng cherry pie filling at ikalat muli para maging toppings ng ating cheesecake. At para mas maging masarap ang ating cheesecake, ilagay ito sa refrigerator ng magdamagan. At eto na, tchadan! Meron na tayong Best No-Bake Cheesecake na siguradong kagigiliwan ng mga bata at maging ng mga matatanda sa darating na Kapaskuhan. Looks so yummy, ah! I'll definitely make that later. Haha! Yum! Ako si Diana Alejandro, your food body. At ito ang Food Dog. Katakam-takam naman yung finisher mo, Diana. Susubukan kong lutuin mamaya pag-uwi ko para sa Noche Buena. At ito ang mga nakalap naming balita ngayong araw. Maraming salamat at hanggang sa muli. Ako si Rhea Bonaventura, bumabati ng isang maligayang Pasko at mandigong bagong taon. Ito ang Arangkada Balita Christmas Special Report. At ngayong nalaman natin ang mga kwento tungkol sa Simbang Gabi. Ngayon alamin naman natin ang mga opinion ng mga Pinoy tungkol sa mga nangyayari sa Simbang Gabi naman. Sir, ano pong masasabi niyo sa mga nagpapagandahan ng suot na pagsisimba? Para sa akin, okay lang naman ang pagdadamit ng pagandahan ng uulit ng simbahan. As long as yung disente silang tignan sa simbahan at isa lang ang pupunta nila din sa simbahan, yung magdasal sa Panginoon at mamanata sa Kanya. Yun lamang. Thank you, sir. Kaya naman po, ano pong masasabi sa mga magkasintahan na ginagawang date ang Simbang Gabi? Siguro yun ay napakamaling gawain dahil isa itong uri ng pambabastos sa pangalan ng ating Panginoon. Dahil alam naman natin na kaya tayo nag-isimbang gabi ay para makapagdasal at alalahanin ng kanyang kapangalan. Nakikipag-date ka ba, sir? Hindi. Ikaw po, ba't wala? I'm sorry, Rhea, nagka-problemahan na tayo sa Miss. Ano pong masasabi, ba't kayo nagsisimba tuwing Simbang Gabi at nakakailang simba na ba kayo? Sa kanya, ito ko pa naman. Kaya ako nagsisimbang gabi dahil bukod sa may gusto akong hilingin sa Diyos, kaya gusto ko din magpasalamat sa lahat ng biyaya ko. So, masasabi lang natin ngayon na kahit nag-aano man ka modernisado ang mga Pilipino, hindi pa rin nawawala ang pagiging religiyoso at paniniwala na sa Diyos. So, magandang umaga at Merry Christmas sa iyo, Joe. Hi.
to, pwede kayo mag-ano, project. Kasi dangge. Para dahil tanga. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas!